Parang alam nyo, parang patrol tayo ng pulis. By the way, itong garnish po natin, pwede nyo siyang ilagay dito sa ilalim. So, compared po dito, syempre mas matibay. Itong bakal. About sa side mirror, ay napakalayo na, kahit anong side mirror di natatama dyan. Also hindi siya maalog dahil maganda naman yung pagkaka-fit natin. Of course, about sa paglilinis, ayan kung makikita nyo, napakaluwang na oh. Napapasok ko na yung kamay ko. Sa video ito ay upgrade natin yung windshield assembly ng ating mga Honda ADV. So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Mabilisan lang po tayo ngayon dahil upgrade lang po natin at papalitan yung mga parts nitong ating windshield ng ating ADV. So papalitan natin siya nitong cutie or yung maliit lang na visor po natin. Ayan, kung makikita nyo naman, napakaganda. Mas maliit siya compared dito sa stock po natin. Also papalitan din po natin siya ng adapter bolts which is nakalagay dito sa loob. Ayan, mamaya pagkita ko sa inyo. At papalitan din natin siya ng outer bolts which is yan yung nandito sa labas. Ayan, ito CNC to, tapos may washer din po siya. Also lalagyan po natin siya nitong windshield garnish po natin. So dito po natin yan ilalagay para nasa gayon dagdag forma, dagdag angas, dagdag suporta po sa ating mga visor or windshield na ipapalit po natin. So yung mga assembly po natin ito, nabili po natin yan online. Ilalagay ko po yung link dito sa baba kung saan po natin siya nabili. At mas okay, isahang bili na lang po para pag kinabit po natin yan, isahan na lang din po kasi mga upgrades na to, yan po yung usually ina-upgrade or pinapalitan sa ating mga ADV. So kung magpapalit lang din kayo ng mga tornilyo, buong assembly na itong tornilyuhan, tsaka itong adapter bolts po natin. Also pati itong garnish para hindi po tayo baklas kabit, no. Isahang baklas na lang po yan, isahang kabit. So para matanggal po itong lumang windshield po natin. Actually, by the way, itong windshield po natin na stock, wala naman po tayong problema dito. Kaso may mga konting issue lang ako na gustong banggitin sa inyo about dito sa ating stock. So yung unang issue ko po dito, tumatama po itong side mirror po natin. So kahit ibang aftermarket, sumaside po dyan. Yung stock kasi natin, all goods naman siya, pero ayan, kung papalitan natin siya ng aftermarket, tatama siya dito, ayan o, prone sa tama. Ayan kasi medyo nakaumbok to. Ay, diba? Kahit yung isa nating side mirror nung pinalitan natin, yung Ducati style, tumatama dito. So yun yung isa kong issue. Kung kaya naman, lagi ko siyang tinataas. Ito kasi nakababa siya ngayon. So lagi kong tinataas. Ang pangit naman kapag lagi siyang nakataas, parang may palong siya dito sa harapan. Ayan, ganito yung tsura niya. Tinaas po natin siya. Parang alam nyo, parang patrol tayo ng pulis. Kung kaya naman, ayun, gustuin ko man siyang ibaba, hindi ko maibaba. Kasi nga tumatama dito. So pangalawang issue ko dito sa visor natin, ayun nga, napakahaba ng itsura niya, napakahaba ng dating. Kung kaya naman parang lalong humahaba po yung itsura ng ating mga ADV. Though ang purpose naman po niyan kasi is yung airflow para hindi po tumama sa atin. Pero base sa experience ko, kapag nakataas siya na ganito guys, natansya ko yan yung hangin, direkta siya sa ulo ko, direkta sa helmet. Kapag naman binaba ko, dumidirekta po siya dun sa leegan po natin, leeg na part. Pero yun, depende na sa height ng driver. Pero sa case ko, pag nakataas yan, helmet yung tama. Kumbaga parang ang bigat ng ulo ko kapag nagdadrive. Tapos yun, pag binaba, sa leeg naman, kung kaya naman, naisipan po natin siyang palitan ng mas maliit. Ayan o. Ayan, same purpose pa rin naman. Ikakalat pa rin naman po niya yung hangin, pero hindi na po mismo sa leeg po natin. Ito siguro sa bandang dibdib na to kasi mas maliit na siya compared dito sa stock. Ayan o. Kaya naman ma-assume po natin na hindi na sa leeg. Hindi na sa leeg yung tama nito or hindi na sa helmet. Bandang dibdib na po guys kapag nailagay po natin to. Pangatlong issue ko dito sa stock po natin, hirap niyang linisin. Alam ko naman marami sa inyo yung may experience nito. Kapag nililinis po natin, lalo na itong part na to, hirap. Ayan o, kung makikita nyo, ipit na. Ipit. Kasi sobrang haba dito ng ilalim. Sobrang haba din niya dito. Ngayon, pag binaba naman po natin, tulad yan, binaba ko, mas lalong hirap. Ayan o, pati dito hirap na rin. Di tulad nito, is ano siya, medyo maliit lang. Kaya naman ayun o, pati yung ilalim. Saktuhan lang siya guys. Kaya naman yung dito sa may bandang Honda, mapupunasan natin, lalo na kung medyo alikabukin yung natin motor. So malilinis natin agad dito kasi kung makikita nyo naman may cut siya dito. Also dito sa gilid, ayun medyo maliit siya. So para sa akin, swak na swak lang tong nabili po natin na windshield. Tamang tama lang po siya sa
style po natin sa function na kailangan po natin para sa ating mga motor. Also, yung kagandahan pa ng ganitong visor, ginagamit siya sa mga Indo Concept or CCPH. Sa mga concept, pwede nyo rin gamitin. At ayun din, pwede nyo rin siyang gamitin pang daily kasi functionable pa rin po naman siya at magkakaroon po ng airflow yung ating mga motor. Yun, kung same experience, ganun rin po yung experience nyo sa stock, pwede nyo pong gayahin itong gagawin po natin. So yun, tama na yung dadaan, no? Tanggalin na po natin itong stock po natin. So para matanggal yan, may 4 na tornilyo lang po tayo tatanggalin dyan. Gagamit lang po tayo nitong Allen key po natin na 5mm. So galing po yan sa toolset po natin. Ilalagay ko rin yung link sa description. Ito po yung stock bolts natin. Ayun, no? Swak na swak yung 5mm Allen key. Baklasin lang natin yung mga yan. So yan, pag natanggal na yung 4 na bolts, matatanggal na po natin itong windshield natin. Dito sa stock bolts po natin, kung mapapansin nyo, meron siyang plastic washer. So ito gagamitin pa natin mamaya. So wag natin siyang iwawala. So 4 yan, no? Kumpleto pa naman yung sa atin. Gamitin natin mamaya yan. So next po natin tatanggalin itong mga adapter bolts niya na rubber. Ito yung stock po natin. So kung papasinin po nyo, ayan, tanggalin natin siya. Pag tinanggal po natin siya, rubber po siya. Ayan, may purpose kung bakit rubber yung nilagay ng manufacturer. Para po iwas vibration, iwas ingay, at hindi po mauga yung ating mga visor. Kasi kung sobrang tigas po niyan, bakal to bakal siya, bolts to bolts, nuts to nuts, is prone sa vibration, prone na lumog yung mga tornilya, at saka prone na maingay po yung visor natin. So mamaya, i-customize po natin to para ilipat po natin dun sa bagong adapter bolts natin. At hindi po maging mabibrate or maingay po yung bagong ilalagay natin. So yan, kumpleto pa naman yung sa atin. Tanggalin lang natin yung 4. Ayun, yung tornilyo niya sa loob eh. Pero yung katagalan kasi nasisira siya. Kasi kung makikita nyo, ayun o, kumukunat siya. At parang, ayun, nasisira. O kaya naman katagalan, need nyo rin talagang palitan to guys. Tapos itong cover na to, need natin tanggalin yan. So may pipindutin lang ako sa ilalim, tapos tulak natin sa taas para matanggal. So yung tinulak ko sa ilalim ito, ayan, makikita nyo yan pag pinindot nyo yung part na to, or kapag sinipat nyo dyan. Kasi maglalagay tayo ng adapter bolts dyan, need natin tanggalin. Pati doon sa kabila. Basic lang naman, pindot sa ilalim, tapos angat. Iyon. So ito po yung mga natanggal natin na stock. Ito po yung adapter natin na rubber. Tapos ito po yung stock na nuts po natin. So ito naman po ipapalit natin. So dito, all steel na po yung ating mga nut at bolts or yung adapter natin. So compared po dito, syempre mas matibay. Itong bakal. Ayan, kung makikita nyo naman, dalawang ano po yan pares-pares po yan. So 4 din sila. Pares-pares. Yan po yung ilalagay po natin dito sa loob. Ayan, sa loob, papasok natin yan. Ngayon, syempre, pag napasok na natin yan, may tornilyuhan din yan. At kaya naman, meron po tayong bolts dito. Ayan, ito naman po yung sasaksak natin dyan. Kumbaga, para yung tutornilyuhan po natin, matibay siya. Bolts talaga or nuts. Ito kasi, kung makikita nyo, rubber lang siya. Tapos may bolts sa dulo. Tapos, yun, nasisira to guys. So yung gagawin natin para same purpose pa rin, same function pa rin, hindi po maging mabibrate yung gagawin natin. Kasi ang pangit naman kung salpak lang tayo na salpak nito, tapos do mukhang matibay nga pero mabibrate naman yung windshield natin, pangit din yung output. So yung gagawin po natin ngayon, ayun nga, dito sa stock bolts, kukunin po natin to. Ayan, ito dahil may washer na rin naman guys, ilalagay ko pa rin to. Ayan, do buo pa naman no. Ayan, mas okay na ilagay natin yan. Ayan, para hindi po magasgas yung windshield po natin na ilalagay. Yung bago. Though may konting crack na siya, pero hindi pa naman sira guys. Yung washer kasi na bakal, yun makakasugat din yun ng windshield natin. Kung kaya naman itong plastic, itong yung pinaka best. Kung rubber naman yan, malulusaw din katagalan dahil may ipit masyado. So yun, ilagay na natin yung 4, may washer na siya. So dito naman, dahil ayaw natin bakal to bakal yung connection nila, puputulin natin tong rubber. Gagawin natin siyang washer. So puputulin natin siya sa part na to. Kukunin natin itong bilog. Tapos mamaya, papatong natin siya dito sa taas. Ayan. Para kahit mag-vibrate, dumaan tayo sa lubak, hindi po iingay or luluwag yung tornilyo katagalan. Or magka-crack po itong windshield po natin. So yun yung diskarte po natin para tumagal pa rin po yung bagong ilalagay natin. So kakat ko lang siya, gamit tayo nitong cutter. Ayan, so ingat na lang kayo, baka masugat kayo.
Pero ayun, giliran nyo lang para maputol nyo yung buong bilog na to. Yan lang naman yung balak natin makuha. Itong part na to, yung bilog. Gagawin natin siyang washer. So kunin pa natin tong sa tatlo. So yan, naputol na natin. May 4 na washer na tayo na rubber. So next step po natin is ilalagay na po natin tong mga adapter sa ating mga motor. So yun, napaka-basic lang naman po ng paglalagay ng adapter natin. So ako, para magkaroon siya ng additional strength at di po siya agad matanggal dahil halos pang permanent na po natin yan, lalagyan ko po siya ng thread lock. Ayan, yung semi-permanent lang yung gamit ko, number 243. Ayun, para matanggal pa rin natin. Nahin na natin dito sa ilalim. Itong nuts po niya, dito natin ipapasok yan sa taas. And hindi sa baba, dapat dito sa taas. Tapos ayan, lalagay po natin itong adapter po natin dyan. So pwede po natin siyang hand tight ng kamay lang. Tapos mas okay, gamitan natin ng tools. Gamit lang tayo ng pampigil sa likod. Yung diskarte ko dyan, dahil hindi natin mapapasukan ng open wrench to, close wrench, socket wrench, gamit ako ng Phillips. So sa isang side po kasi niyan, mahahawakan niya po yung thread. Tapos ikutin natin dito ng 14mm. Ayan. So ganun lang yung gagawin natin sa lahat ng lalagyan natin ng adapter. Ayan, kahit magkaroon ng vibration, di siya agad matatanggal. So nailagay na po natin lahat ng adapter natin. Tapos pwede na po natin ilagay itong cover niya dito sa taas. Ayan. Next step, ito yung pinaka-komplikado. By the way, itong garnish po natin, pwede nyo siyang ilagay dito sa ilalim or pwede dito sa taas. Ayan, depende sa inyo, pero mas okay dito sa ilalim. Kasi maiipon yung mga dumi dito, alikabok, pag dito nyo siya sa taas nilagay. Kumbaga, prone siyang maging madumihin. Pag dito sa ilalim, ayan, kumbaga yung dumi, diretso lang, matatanggal agad. Diba? Tapos, yun, komplikado yung paglalagay nito kasi kailangan nating i-align lahat ng bolts po natin. Sa orientation guys, yung pinaka-usual orientation nitong garnish, ganyan. Actually, pwede nyo naman siya pagbalabaligtarin na pwedeng ganyan, pwede dito yan. Nasa inyo na, So iba-iba yung style ng paglalagay nila eh. Ayan, pwedeng ganyan. Pero sa atin parang mas okay yung ganyan. So yung walang tatak yung binili ko, para minimal lang. Meron kasing ARM, ganito yung itsura. Pero yun, may tatak siya na ARM. So ayan, mas okay, walang brand. Para mas swak lang, mas malinis tignan. So bago natin siya ilagay, actually bobolts na lang natin. Ilalagay po natin yung washer na goma dito. So medyo komplikado siyang ilagay kasi mahirapan tayo. Kailangan natin isa-isain tapos mag-align yan. Pero kanina na-mock up ko na guys. Swak naman siya lahat pati dito sa mga butas. So yung purpose nito nga, less vibration. Also kasi naka-curve ng konti itong windshield natin. Ang purpose nito para mahulma niya ng maayos dito sa likod yung ating mga garnish at mag-align siya. Kumbaga pag tinodo natin yung paghigpit is nakapatong pa rin po siya dito sa adapter kasi nakakurba talaga yan guys, na-try ko kanina. So yan, unahin natin tong isa, pasok lang muna natin yan, pati itong bolts. So take note, kinuha ko yung plastic na washer dun sa stock, ayan Ayan, tapos tong rubber dito ko siya ilalagay guys sa likod ng ating mga garnish. Ayan, ganyan. Paano ko ba? Ang hirap Unahin ko na itong isa muna. Align lang natin siya dito sa adapter. Kailangan yung thread niya, swak na swak, para hindi po masira yung mga bolts natin. By the way, ito CNC. CNC sayang po yan. Ayan, wag muna nating higpitan. Tapos lagay natin tong isa. Medyo komplikado siya kasi, alam mo yun, kailangan mo pang i-align. So yun, lalagay ko na rin tong kabila. So rubber muna dito sa ilalim. Iyon. So yung last step, higpitan na lang po natin. So gamit tayo ng, ewan ko kung ilang mm to, 4mm ata o 3mm na Allen. And dito sa CNC bolts natin, pwede natin siya higpitan gamit 8mm. Ayan, kagandahan. Or, itong Allen key natin. Makikita nyo kasi, di ba? May butas siya sa gitna, tapos meron pa siyang pihitan. Saktong higpit lang. Ayan. Tapos dito muna tayo sa ilalim. So pa criss-cross yung ginawa natin para maglapat siya ng maayos, Yan, saktong higpit lang kasi may rubber naman sa likod .
Ayan, all goods na tayo. Kung makikita nyo naman, ganda ng kinalabasan. Medyo minimalist na lang siya ngayon. Hindi na mukhang mahaba yung part ng uluhan nitong ADV natin. Swak na swak lang yung size niya guys. At also, ayan kung makikita nyo, yung detalye niya. Naka CNC. CNC din yung garnish natin. Maganda. Also, hindi siya maalog. Dahil maganda naman yung pagkaka-fit natin. May rubber. Ay, nigpitan ko pa ng konti dito, maluwag pa. Ayan, tapos tinry po natin siyang paanda rin, yung engine niya. Ay, hindi naman siya nagbabibrate, 'di ba? Buti naman. Hindi naman siya nagbabibrate. All goods. Try natin i-rev. Ayun, wala naman tayong naririnig na nagbabibrate. Kumbaga intact naman lahat, pati yung washer niya, guys. Pati yung garnish. Ayan, wala namang part na maluwag. Kaya all goods. Of course, about sa paglilinis, ayan kung makikita nyo, napakaluwang na oh. Napapasok ko na yung kamay ko. Kanina hindi ko maipasok eh, oh, diba? So kahit dito sa gilid, napakagaan ng linisin. Hindi na tayo mahihirapan. Kahit dito. So pwede nating itaas yan. Check natin kung sayad yung side mirror. Yeah, oh, nataas natin. Ayan, kung makikita nyo, pati itong sa taas, malilinis na natin ng maayos. Napakaluwang na space. Kahit dito nga oh. Kasyang kamay natin. O, di ba? Kung magkadumi man sa likod, mapupunasan natin agad. All goods, di ba? About sa side mirror, ay napakalayo na. Kahit anong side mirror, di natatama diyan. Napakalayo na. Compared kanina kasi ang taas niya. Tapos, ito yung POV natin pag nagda-drive. Ayan, saktuhan na lang yung taas niya. Minsan kasi parang nakaharang na eh pag sobrang taas. Kahit na clear yan, syempre kapag marumi na, medyo hindi na natin maaninag yung nasa harapan natin. So yan, saktuhan lang. Itong part lang ito yung na-cover nya. Hindi na nasakop yung buong daan. Aerodynamics wise, airflow wise, goods pa rin naman kasi kung makikita nyo naman, nakadesign pa rin siya para pasabugin yung hangin at hindi po direkta sa atin. Ano, kung makikita nyo naman, mas lumapad po siya dito sa gilid. Lumit lang sa taas. Pero yun, same function pa rin naman po nito. O, diba? Mas lumapad siya dito sa gilid eh. Nabawasan yung taas. At mas maganda na yung proportion niya, yung tsura niya. Lalo na kapag nakababayan. Mas maganda na siya tignan. So ilalagay ko po lahat ng link dito sa description. Lahat po ng mga piyesa ang kinabit po natin dito. Pati na po yung ibang accessories ng ating mga ADV. So check nyo na lang po dito sa description or dito sa basket sa lower left. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Visor or windshield upgrade ng ating mga ADV. Ganda oh. Bye bye.